Pagkatapos maghiwa-hiwalay, naglakad-lakad mag-isa si Joe at ipinaliwanag na yung Dimensional Forum ay ginawa ng Federation para tulungan at hikayatin ang mga tao na magbahagi ng impormasyon tungkol sa iba't ibang dimensional realms. Hindi kailangan ng totoong impormasyon para magparehistro at parehong militar at mga sibilyan ay pwedeng mag-post ng kahit anong gusto nila. Hindi niya ito gaanong pinapansin nung nasa Guohai siya dahil bihira naman silang humarap sa mga komplikadong dimensional areas. Hindi niya inasahan na sa Sunset College pala ay talagang ginagamit ng lahat ang forum para magkomunikasyon. Ngayon, iniisip niyang magandang ideya sigurong pag-aralan ang mga patakaran at simulan na ring gamitin ang forum. Habang abala siya sa telepono, may biglang tumawag sa kanya at tinanong kung isa ba siya sa mga special admitted student na nakatira sa dorm nila. Nagulat siya at naghanap kung saan nanggagaling ang boses, yun pala isang maliit na babae na nakatayo na mismo sa harap niya. Mukhang hindi niya napansin dahil sa mahaba niyang leeg parang giraffe. Bati siya agad at pinakilala ang sarili bilang si Joe Wen, sabay banggit na nakatira siya sa second floor. Punong-puno ng sigla, nagpakilala rin yung babae bilang si Wang L. Isa rin daw siyang special admitted student kaya pwede na raw siyang tawaging L. Binanggit niya na sa first floor siya nakatira, kaya magkapit-bahay pala sila. Pero nung makita ni Joe kung gaano siya ka-enthusiastic, bigla na lang siyang naglaho, at narinig na lang ang tunog ng pinto na sumasara. Mukhang nakatagpo si Wang L ng medyo kakaibang kapitbahay. Pagpasok ni Joe, inayos niya ang gamit niya, binuksan ang computer at sumabak agad sa pag-explore ng forum. Na-discover niyang napakalawak pala ng platform na ito para sa pagbabahagi ng impormasyon, accessible sa lahat. Regular na nagpo-post ang kolehiyo at mga tao mula sa iba't ibang larangan ng dimensional information dito. Halos hindi siya makapaniwala na ganito kalaki ang platform pero hindi kailangan ng real name registration. At hindi alintana ng Federation kung may outlaw o kalaban na makakakuha ng info rito. Bukod pa dun, may mapagbigay na bonus system kung saan pwede kang mag-trade ng kung ano-anong resources gamit ang dimensional points na kinikita mo mula sa pag-post sa forum. Namangha siya na pwede kang kumita ng points kahit simpleng pagbabahagi lang ng impormasyon. Ang unang paraan para kumita ng dimensional points ay sa pamamagitan ng click sa regular na posts, pero maliit lang ang kita rito kahit libo-libo ang magbasa. Para mas malaking points, pwede kang mag-post ng paid content. Walang limit ang laman ng paid posts at pwedeng mag-set ng sariling presyo ang writer. Pero dahil anonymous ang forum, takot ang mga tao na maloko kaya kadalasan ay bumibili lang sila ng paid content mula sa kilala o mapagkakatiwala ang poster. Bukod dito, nagpo-post din ang Federation at kolehiyo ng mga strategy bilang paid content na sobrang mura lang ng points. Sa una, nag-iisip si Joe kung anong post ang gagawin, pero di rin siya natagalan sa pagdedesisyon kaya sumabak na agad siya at gumawa ng unang post. Samantala, ipinakita naman ng isang guro na nakahiga sa kama, umiinom ng tsaa habang nagbabrowse sa forum. Natatawa lang siya sa dami ng mga freshman na sinusubukang magpa-impress sa mga babae. Pero habang nag-scroll siya sa mga walang kwentang post, may bigla siyang nakita na nakatawag ng atensyon niya. Napansin niyang isang strategy post ito para sa Small Buddhist Temple na nakapresyo ng 20,000 dimensional points. Halos mahulog ang panga niya. Paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa Small Buddhist Temple? Ang lugar sa paligid nito ay itinakdang Forbidden Zone at binlock ang mga balita tungkol dito. Kahit karamihan ng mga guro, hindi alam ang pangalan ng templong yun. Pinaghihinalaan niyang scam ito, lalo na't bagong gawa ang account. Pero naisip niya na kung totoo man, malaki ang magiging epekto nito sa military exploration strategy. Dahil sa sobrang curiosity, ginastos niya ang 20,000 points at lumitaw sa harap niya ang impormasyon. Nabasa niya na ang pag-consume ng chi sa pamamagitan ng pagme-meditate gamit ang Buddha Heart Lotus Dimensional Crystal ay kayang labanan ang kakaibang puwersa sa harap ng templo na gumugulo sa laman loob ng tao. Mas mataas ang level ng crystal, mas matagal ang epekto. Para sa guro, ang weird ng strategy na ito kasi walang matinong tao ang gustong mag-practice ng basic ki fighting skill, at kahit libre mo pa itong ibigay, ayaw ito ng mga tao. Naisip niyang baka naloko siya ng post na yon. Samantala, si Joe naman ay abala sa pag-grind sa laro, paulit-ulit niyang pinapatay ang Skeleton Knight.
Pagkatapos ng ilang beses, nakuha rin niya ang isang symbiotic egg bilang loot. Pinakain niya agad ito sa maliit niyang alaga, sabay utos na lumaki na at huwag puro kain lang. Mukhang sawa na siya sa pag-farm ng Skeleton Knight kaya naisip niyang mag-explore pa ng mas malalim sa mapa. Habang lumilipad siya sa paligid, nagtaka siya dahil wala ng skeleton soldiers kahit mas malayo na ang narating niya. Doon niya nakita ang kakaibang bagay sa lupa, isang napakalaking tore mula sa sinaunang Imperial City na kilala bilang Yanbo Tower. Talagang nagulat siya at nagtanong kung bakit nandito ang Yanbo Tower. Para sa konteksto, si Yanbo ay anak ni Deu, isa sa 5 emperador noong prehistory, na kumakatawan sa Diyos ng Apoy. Ang tore na tinatawag na Fire God's Stargazing Place ay dapat nasa southwest, labas ng ancient Gida City, ayon sa mga lumang aklat. Hindi ito dapat nasa ancient city sa laro. Lubos siyang nalito kung bakit nandito ang iconic na estrukturang ito. Bigla niyang napansin na may lumilipad mula sa tore at mabilis itong nagsimulang habulin siya. Para itong nagliliyab na ibon na sumugod sa kanya na parang bala. Agad siyang pumwesto at ginamit ang Ash Palm ability pero ang agila-like na nagliliyab na nilalang ay dumiretso lang at tumagos dito. Tulalang-tulala si ENC dahil parang hangin lang ang tinamaan niya at dumaan lang ang ibon, tapos sa isang iglap, sinunog ng apoy ng ibon ang kanyang avatar ng buhay. Uminom siya agad ng energy shake, itinabi ang baso, at tumalon ulit pabalik sa laro, determinado siyang talunin ang bagong halimaw na ito na nakasalubong niya. Sa pagkakataong ito, lumilipad siya gamit ang kanyang winged mosquito symbiotic form. Pero dahil ang lamok ay hari ng mababang lipad at sobrang liksi, hindi siya makalipad ng diretsyo sa itaas ng Yanbo Tower para makita ang nangyayari. Ang nagpapalala ng sitwasyon niya ay itong walang humpay na halimaw na humahabol sa kanya mula sa likod at kailangan niyang makaisip ng paraan para matakasan ito. Naalala niya noong una siyang inatake ng Firebird, nang umiwas ang lamok, mukhang mas pinipili ng ibon na atakihin muna kung sino mang malapit sa Yanbo Tower. Kaya naisip niyang gamitin ang sarili bilang Cain para pabagsakin ang nagliliyab na ibon. Pagdating sa tamang taas, din-activate niya ang kanyang symbiotic form at nagsimulang mahulog na walang pakpak. Sakto namang sumugod ang nagliliyab na ibon sa kanya pero biglang sumulpot ang kanyang winged mosquito at pinabagsak ang Firebird sa isang mabilis na atake. Mukhang gumana ang magaan na sting ng lamok laban sa ibon kahit hindi ito tinablan ng Ash Palm kanina. Nagtataka rin siya kung bakit wala pang system notice na natalo niya ang halimaw. Kahit ganoon, mabilis siyang umakyat sa hagdan para alamin ang nasa itaas pero bigla niyang napansin ang 2 pang nagliliyab na ibon na paparating. Kaagad niyang inutusan ang silver-winged mosquito na iligaw ang mga ito. Sumugod ang lamok sa mga ibon gamit ang matalim at liksi nitong kilos para ilihis ang atensyon nila at bigyang daan si Joe na mabilis makaakyat sa hagdan. Pero hindi pala magiging ganoon kadali ang pag-akyat niya dahil biglang nag-react ang apoy sa tuktok ng tore. Sa pagkakataong ito, mas maraming nagliliyab na ibon ang umatake sa kanya. Sa halip na umatras, todo hataw siya. Tumalon siya sa ere at ginamit ang Ash Palm para tuluyang sumugod at makalusot sa pagitan ng mga ibon. Ngunit paglapit niya sa tuktok ng tore, may nakita siyang salitang nakasulat sa Chinese sa ilalim ng nagliliyab na apoy. Bago pa niya ito maintindihan, biglang may sumabog ng malakas at tinangay ang lahat sa paligid niya. Nagtapos ulit ang laro. Yung salitang nakita niya ay nangangahulugang Imperial sa English pero wala pa rin siyang ideya kung anong kahulugan nito sa konteksto ng dungeon. Alam niya na dapat nakabase ang dungeon na ito sa totoong sinaunang Gida City pero sa laro tinawag itong Ancient Imperial City, kung kaya curious siya. Napansin din niya na wala ring killing notice ang system nang patumbahin niya ang mga Firebird. May hinala siya na baka kasi mga summon lang ito ng isang key fighting skill at iniisip niya kung ano ang mangyayari kapag hinarap niya ang boss na tumawag sa mga halimaw na iyon. Sigurado siyang maraming sekreto sa Fire God Tower pero wala pa siyang paraan para ma-explore ang mga iyon ngayon. Habang nagbabasa siya ng forums, napansin niyang nakaipon siya ng 20,000 dimensional points ng 2 beses. Mukhang hindi ganoon kahirap kumita sa forum, pero naputol ang sandali ng kasiyahan niya nang bigla siyang makatanggap ng direct message. Gusto ng sender na pag-usapan ang maliit na Buddhist temple.
Samantala, sa kabilang screen, sabik na naghihintay ng reply si Joe. Kanina, kumonsulta siya sa kanyang senior at ibinahagi ang lahat tungkol sa kung paano makakatulong ang meditation para labanan ang misteryosong kapangyarihan ng maliit na Buddhist temple. Sumang-ayon ang senior niya, sinabing nasubukan na nila ang meditation at gumagana nga ito. Pero pareho silang curious kung sino ang misteryosong taong ito na mukhang may alam sa mga detalye tungkol sa Short Temple of Buddha. Nagbigay pa ng clue ang senior na may isang stone tablet sa harap ng templo na may nakaukit na key spell. Mukha raw may mga ganoong tablet sa ibang realms din. Ayon sa chismis, may isang nagpractice ng chi spell mula doon at nakakuha ng misteryosong kapangyarihan, pero mas komplikado pa raw iyon kaysa sa simpleng pagkopya. May kakaiba sa Short Sutra na nakaukit sa tablet sa harap ng Short Temple of Buddha. Sinabi ng senior na may mga volunteers na sinubukang kabisaduhin yun pero namatay silang lahat. Nagulat ang junior sa impormasyong ito at sinabi ng senior na ang pag-practice ng Short Sutra on Perfect Wisdom ay nangangailangan ng isang espesyal na bagay. Pinakiusapan siya ng senior na makakuha ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa poster na nagbahagi ng kaalamang ito. Sa kasalukuyan, habang sabik siyang naghihintay ng reply, sumagot na si Joe. Agad siyang nag-type at tinanong kung alam ba ni Joe ang Short Sutra on Perfect Wisdom. Kinumpirma naman ito ni Joe, lalo tuloy siyang nakumbinsi na alam talaga ng lalaking ito ang tungkol sa small Buddhist temple. Habang naghihintay si Joe ng reply, mabilis siyang sumagot at tinanong kung paano niya natutunan ay practice ang Short Sutra on Perfect Wisdom, sabik siyang mag-alok ng malaking halaga para makuha ang impormasyong ito. Ang problema, wala ring alam si Joe kung paano ito gamitin. Naalala pa niyang muntik na siyang mamatay sa sobrang sakit ng ulo noong sinubukan niyang basahin ang nakaukit sa tablet, halos mawalan siya ng malay. Ang tanging nakatulong para gumaan ang pakiramdam niya ay ang Lost Immortal Sutra na dati na niyang pinapractice. Mukhang alam na niya ngayon kung paano dapat iyon gawin pero mabilis siyang tumayo at sinabi sa babae na hindi siya makakatulong. Pagkasabi noon, isinara niya ang forum tab nang hindi na nagsalita pa. Kinabukasan, nagsimulang magtipon-tipon ang mga estudyante sa kolehiyo. Makikita si Xuan na bumabati ng "Good morning" sa ating bida na sobrang pagod at halos hindi pagising. Binigyan siya ni Xuan ng konting sermon, sinasabihang huwag masyadong magpuyat sa kakalaro buong gabi. At totoo naman, buong gabi siyang naglaro ng paborito niyang laro, sinubukang sumuyad ng mas malalim sa antnest pero wala siyang nahanap na bagong lead. Kahit na kayang lumaban ang silver-winged mosquito at matalo ang mga black mosquitoes, delikado pa rin ang buhay ng mga ordinaryong skeleton at ni Joe mismo. Mahina sila kumpara sa kalaban at wala pa silang nakukuhang matinong loot. Pagkatapos makaupo ang lahat sa klase, biglang pumasok ang isang napakagandang babae na may maitim na buhok. Halos matuno ang mga Meniokis na lalaki sa pagtitig sa kanya. Masigla siyang bumati at ipinakilala ang sarili bilang Wang F, na ang literal na ibig sabihin ay King's Concubine. Kahit mukhang energetic siya, halata sa mga mata niyang kulang siya sa tulog, buong gabi pala siyang naghintay ng reply mula sa misteryosong lalaki, na si Joe, syempre. Samantala, ang playboy nating bida, hindi nagpatalo at nagbiro agad, tinanong kung pwede ba siyang maging hari ng buhay nito. Sumakay naman si Wang F sa biro at ipinaliwanag na kung makakapasa siya sa test at makakagraduate, maaari siyang maging hari ng buhay niya. Pagkatapos ng konting berwan, naging seryoso na si Wang F at nag-anunsyo, ang entrance test nila ay pumatay ng isang Demonized General sa Tiger Cage Pass sa loob ng 10 araw. Pwede silang makipag-team ng hanggang 3 iba pang estudyante, ngunit kailangan nilang tapusin ang laban sa loob ng 1.5 minuto, kung hindi, expel sila. Napahiyaw ang buong klase at may ilan na nagpapaalala na mortal level pa lang sila kaya imposibleng gawin iyon. Pero kalmado lang si Wang F at ipinaliwanag na kung sineseryoso nila, sapat na ang 10 araw para magtagumpay. Sinabi niyang lahat ay papayagang pumasok sa Tiger Cage Pass anumang araw sa susunod na 10 araw, at umaasa siyang makikita pa rin niya silang lahat pagkatapos ng test. Si Xuan ay mukhang nalilito rin at umamin na parang imposibleng task ang pumatay ng Demonized General sa Tiger Cage Pass. Samantala, clueless pa rin ang ating bida at nagtanong kung bakit ganoon kahirap patayin ang mga iyon.
Ipinaliwanag ni Xuan na ang Tiger Cage Pass ay dating sinaunang battlefield kaya sobrang lakas ng mga nilalang doon. Sa mga legendary level na creature, above average ang Demonized Generals. May mga espesyal pa na halos nasa pinakamataas na antas ng legendary. Kaya nga, para sa mga freshman na mortal level pa lang, sobrang hirap ng test na ito. Naisip ni Joe na ang pinakamagandang gawin ay silipin muna ang Tiger Cage Pass para alamin kung ano talaga ang sitwasyon. Ang sumunod na eksena ay sa opisina ng guro, kung saan tinawag ng isang lalaking guro si Wang F. Sinabi nito na baka hindi tama na sobrang hirap ng test para sa mga special admitted students dahil ordinaryo lang naman sila. Sumang-ayon si Wang F at sinabi niyang na-post na niya ang detalye tungkol sa mga Demonized Generals sa Dimensional Forum. Basta willing mag-aral ang mga estudyante, hindi naman daw talaga ganoon kahirap ang task. Nilinaw rin niya na hindi siya nagpapalabas ng estudyante, gusto lang niyang turuan silang magpakumbaba at huwag maging mayabang, dahil mas delikado pa ang haharapin nila sa hinaharap. Bumalik tayo sa ating mga bida na nakatingin sa gate ng Tiger Cage Pass. Pagkapasok nila, napunta sila sa isang desyerto kung saan maraming mukhang sand dweller na tao ang nakatambay. Mukhang sila ang mga Demonized soldiers. Hindi natuwa si Zan dahil ang inaasahan nila ay mga Demonized generals. Sinabi niya sa kaibigan niyang pumunta pa sila ng mas malayo para makahanap ng Demonized general, pero tumanggi si Joe dahil gusto lang niyang maglaro ng ligtas at iwasan ang panganib. Kinanto niya na hindi nila kabisado ang lugar at hindi siya pwedeng maging tagapagligtas ng playboy niyang kaibigan sa tuwing may laban. Tinawag siyang party pooper ni Shen pero naglakad na lang si Joe palayo, sabay sabing mag-iikot muna siya mag-isa. Habang naglalakad siya, nalaman natin na ang pakay niya ay maghanap ng dungeon para mascan sa phone niya. Naisip niyang kung nakahanap siya ng dungeon sa Underground Buddha City at Ancient Gida City, dapat meron din dito. Napansin niya ang isang estatwa at nang misinagan niya ito ng maigi, nakita niya ang palm-like emblem na matagal na niyang hinahanap. Kaya agad-agad niyang nilabas ang phone para i-scan ito. Maya-maya, nagsimulan na ring makipaglaban ang ibang estudyante sa mga Demonized soldiers, habang pinapanood ni Zan mula sa itaas ang mga nademonyong sundalo na may seryosong tingin at halatang disappointed. Kita mo, alam ng ating playboy, na itong mga nademonyong sundalo ay sobrang mahina lang at halos wala silang banta sa kanya. Nakakatawa talaga kung iisipin kung gaano kaingat si Joe dati sa mga nakakainis na nilalang na ito. Samantala, bumalik si Joe at sinabi sa kaibigan niya na, "Fair na." Pagkarinig nito, tumalikod si Zan at pumayag. Pero pagkakita niya sa kakaibang masayang mukha ng kaibigan niya, nakaramdam siya ng kilabot. Habang palabas sila ng gate, hindi napigil ang banggitin ni Zan kung bakit ang saya-saya ng kaibigan niya. Pero deny lang ito ni Joe kahit na sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya dahil nakahanap siya ng bagong dungeon na pwedeng galugarin. Pagka-uwi ni Joe, binuksan niya ang laro sa PC niya at binasa ang mga features nito, sabik na sabik maglaro. Lumitaw ang karakter niya sa Ola Pass, nakatayo sa pader. Tumalon siya pababa at inatake ang mga sundalo sa ibaba gamit ang isang malakas na hampas, ramdam niyang lumakas ang karakter niya. Nakarinig siya ng isang dagandong at tumingin sa paligid, nakakita siya ng mas marami pang sundalo at madaling pinagsasaksak ang mga ito habang may munting ngiti. Habang sumusugod, iniisip ni Joe kung makakatapat ba niya ang misteryosong Mark na nademonyong general. Napansin niya ang isang sundalo na may kakaibang tela na nakatali sa ulo, at inisip niyang ito siguro yung binanggit ni M. Wang. Inutusan niya ang lumilipad na alaga na atakihin ito, pero nakapag-counter ang kalaban at tinangkang tamaan ang insekto. Nakaiwas ang alaga at umikot sa likod ng kalaban para magpaulan ng beam attack. Nagalit ang kaaway at ginamit ang sibat nito para atakihin ang alaga gamit ang apoy. Mabilis na kailag ang insekto, pero nakita ni Joe na biglang lumundag ang kalaban papunta sa halimaw niya at nagpakawala ng attack na may halong dilim at apoy. Mumurahin na sana ni Joe ang vitality skill nang makita niyang hinihigop ng kalaban ang lumilipad na insekto palapit dito. Habang sumusugod ang kalaban at tinataga siya ng sibat, tumagos lang ito sa katawan ni Joe. Napagtanto niyang napakalakas ng kalaban at nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na magkaroon ng ganong kapangyarihan.
Alam ni Joe na ang specialty ng alaga niyang lumilipad ay ang bilis nito kaya isa ito sa top na legend class creatures. Pero kahit ganoon, natalo pa rin ito ng nademonyong general. Malamang ang kalabang general ay umabot na sa rurok ng legend class. Lumipad si Joe sa area pero napansin niyang wala na roon ang dating na demonyong general. Nakatayo siya sa isang bato at muntik ng tamaan ng isang atake. Nakita niyang may mga kaaway sa paligid. Alam niyang may tsansa pang bumalik ang general pero sa halip ay isang ordinaryong na demonyong general lang ang nakita niya, na walang kakaibang marka. Inutusan niya ang alaga niyang lumipad para patayin ang mga kaaway. Matapos talunin ang mga ito, napagtanto ni Joe na legend class nga ang mga kalaban pero malayong malayo pa rin ang ordinaryong general kumpara sa tunay na Mark General. Nakakuha siya ng level 15 Vitality Crystal pero ninas siya kasi maxed out na ang stats niya kaya hindi na ito makakadagdag. Wala namang Mark Demonized General na humaharang, kaya nagpa siya si Joe na ituloy ang quest. Habang sumusugod siya, nakita niya ang isang gate at inisip kung ito ba ang city gate ng Ola Pass. Napansin niyang wala pa siyang nakakalabang malakas kaya nagduda siyang baka mas matindi ang challenge sa gate. Habang papalapit siya, biglang may umarangkadang palaso mula sa pader at tinamaan siya. Ninas siya sa totoong buhay at nagtataka kung sino ang umatake. Hindi niya makita kung saan nanggaling ang palaso pero hinala niyang mula ito sa loob ng gate. Binilisan niya ang lakad pero tinamaan siya ng isa pang palaso. Napagtanto niyang hindi niya kayang iwasan iyon sa current na bilis niya kaya naghanap siya ng impormasyon tungkol sa Ola Pass Online. Nakita niyang maraming impormasyon pero kaunti lang ang detalye tungkol sa loob. Nalaman niya na may isang epic class team na sumubok mag-raid pero nabigo, kaya idineklarang Forbidden Zone ang loob ng 5 milya mula sa Ola Pass para sa karaniwang estudyante at guro. Konti lang ang impormasyon tungkol sa Demonized General, pero sinasabing bihira lang lumabas ito sa Ola Pass. Determinado si Joe na siya mismo ang mag-explore. Biglang lumitaw sa totoong buhay ang pangalawa niyang alaga na may isang malakas na ungol. Binuhat ito ni Joe at napaisip na kailangan niyang pakainin ito at ang lumilipad na insekto. Plano niyang pumunta sa Imperial City Dungeon para kumuha ng pagkain para sa mga alaga niya at siguraduhing busog ang mga ito bago subukan ang bagong dungeon. Naalala niyang muntik na siyang mamatay para lang mapisa ang itlog ng alagang iyon at gumugol siya ng maraming oras para bigyan ito ng pinakamagandang pagkain. Para siyang tatay dito. Habang hinihimas ang sungay ng alaga, bigla siyang kinagat sa kamay kaya napasigaw siya. Akala ng kapitbahay niya may sira siya. Samantala, may 2 estudyante sa Ola Pass area ng laro na ginagamit ang kapangyarihan nila para atakihin ang mga kalaban habang pinapanood ni Wong ang laban nila mula sa malayo. Napansin niyang makalipas ang ilang araw, lahat ng ibang estudyante maliban kay Joe at sa kaibigan niya ay unti-unti nang sumusubok sa hamon. Ngunit silang dalawa ay hindi na bumalik simula noong unang araw.